Inaasahan na iyon ni Santa. Ang panlalamig ng dati ay papainit pa lang na pangungulit ni George sa kanya. Pero kumpara sa tatlong iba pang taga Southeast Asia Bank din na naunang dumiskarte noon sa dalaga, hindi biglaan at lantaran ang pagdistansya ng binata. Lunes nang kutuban si Santa na umeepekto na kay George ang kakaiba niyang paraan sa pambabasted. Ugali na kasi ni George na simulan ng work week sa pamamagitan ng pag-good morning sa dalaga. Kahit maunang dumating ang binata, tiyak na bababa ito sa ground floor upang makita si Santa. Kapag nagkataong abala si George, kahit sa internal telephone, tatawagan siya nito upang kumustahin lamang at batiin. Ngunit ng Lunes na iyon, hindi nagpakita sa dalaga si George. Hindi rin ito tumawag man lang. Tinukso tuloy siya ni Lisa. Uy, anito? Miss mo yata agad si George. Sabagay, buong weekend kayong hindi nagkita. Sabado, Linggo, tapos hanggang ngayong Lunes. Pauwi na ang magkaibigan ang hapong iyon. Si Lisa ay nag-aabang ng bus pa Cubao, taga Marikina ito. Si Santa naman ay patawid. Jeepney lamang ang kanyang sasakyan patungo sa Taft Avenue. Nag-LRT ang dalaga pauwi sa kanila sa Baclaran. At bakit ko mamimiss si George? Aniya kay Lisa. Para nabanggit ko lang na hindi siya nagpakita o tumawag sa maghapon. Most probably, nakapanggaling na siya kay Madam Merlina. Ang bilis naman, sabi ni Lisa. Di ba, last Friday mo lang sinabi sa kanyang yon ang kondisyon mo bago kanya mapormalan? Nagpahula siya siguro noon ding Friday, sabi ni Santa. Siguro nga, anang Lisa. Very eager ang pobre na sundin ang kondisyon mo. Tapos, iba pala ang mangyayari. Ang mahalaga, sabi ni Santa, kusa niya ang pag-urong sa panliligaw. Paano yung nagagawa ng mother mo? Kunot noong usisa ni Lisa. Kamo, hindi naman niya alam na itinataboy mo sa kanya ang suitors mong ibig mong bastidin, hindi ba? Dali, Lisa. Maraming bakante yung bus na yun, sakay na. Sabi ni Santa. Hamo siya, Santa. Hindi mauubos yung mga bus na biyahing ko ba? Bahala ka, sabi ni Santa. Sagutin mo muna ang tanong ko, Santa. Paanong nadi-discourage ng mother mo? Agad na itinuwid ni Santa ang sinasabi ni Lisa. Correction, Lisa, ni Madam Merlina. Yung pagiging nanay ko siya, wala yung kinalaman sa panlalamig sa akin ng admirer ko pagkatapos siyang magpahula. So, sabi ni Lisa, may kinalaman yung inihula sa kanila sa pagbabago ng isip nila? Ganoon na nga siguro. Paiwas na tugon ni Santa. Lumalim ang kunot sa noo ni Lisa. Anito, hindi ko talaga magets ang sistema mo sa pagtataboy ng mga manliligaw. Dapat siguro, subukin ko ring pahula. Natawa si Santa. Gusto kong malaman, depensa ni Lisa sa sarili, ang sikreto at nakukumbinsi ang mga pinapupunta mo sa kanya para wag ka nang kulitin. Huwag na, Lisa, sabi ni Santa. Sayang ang pera mo. Mahal magpabasa sa kanya ng kapalaran. Gaano yung mahal? Tanong ni Lisa. Sinabi naman ni Santa. Umingos lang si Lisa. Mahal ba yung 400 pesos? Anito. Yung isang sikat na manghuhula, 1,000 piso kung maningil. Tapos, yung isa ko pang alam, 700 na maliwanag ang ipapatak ng ibig magpahula.
At limitado pa sa 5 tanong. Paano mo yung nalaman, Lisa? Usisa ni Santa. Ay nako, sabi ni Lisa. Yung isa kong pinsan, saksakan ng hilig sa mga ganyang bagay. Siya ang nagsabi sa akin. Remember yung taga Fairview na hinintay natin sa Greenbelt noong Biyernes ng hapon? Dumating din yun sa coffee bar pagkaalis mo at nagkakwentuhan kami ng husto. Nasa lipan ni Santa ang 2 jeepney, parehong maraming bakante, sa kabilang panig ng lansangan. Sabi niya sa kaibigan, kung ayaw mo pang sumakay, tatawid na ako. Makikipagsiksikan pa ako sa LRT pabaklaran. Kahit marami pang gustong itanong si Lisa, hindi na nito pinigil pa ang kaibigan. Makapaghihintay sa loob-loob ni Lisa ang isang mahalagang bagay na ibig nitong alamin kay Santa. Natuluyan ng hindi muna magpapakita si George ay hindi nangyari. Kinabukasan lang, Martes, ay dumaan ang binata sa tapat ng pwesto ni Santa. Saglit itong tumigil upang ngitiin siya at batiin. Gumanti ng pagbati ang dalaga. Umalis din kaagad si George. Sa unang pagkakataon, pinagdudahan ni Santa ang 100% katiyakan ng subok na niyang paraan. Bakit heto si George at tila bantulot na layuan siya? Pagdududa iyong naglaho ng sumunod pang mga araw at nang dumating na linggo. Kahit kasi binabati pa siya ni George, hanggang doon na lang yun. Hindi ito nagtangkang kausapin siya ng matagalan. Tumigil na rin dito sa pagtawag sa kanya sa telepono. Ang balita ni Lisa, nasa trabaho ang tutok ng concentration ng senior investment analyst nila. Nakahinga si Santa. Isa na namang pang-abala ang kanyang naiwala sa matahimik niyang buhay. Ngunit wari talagang ganoon katindi ang pang-akit ng dalaga. Araw ng Biyernes, umaga, nang datnan niya ang sariwang bulaklak sa kanyang pwesto. Pulang-pula iyong rosebud na may mahabang tangkay. Nakalagay iyon sa mamahaling bubog na bud vase. May maliit na card na nakasandig sa gilid ng florera. Ang nakasulat doon, "Specially for you." Walang nakalagay kung sinong you iyon. Pero walang duda si Santa na siya yun. Nag-iisa siyang naka-assign sa new accounts counter. Luminga si Santa. Wala namang kasamahang nakatingin sa kanyang direksyon. Abala ang mga iyon sa ginagawa. Sumulyap siya pagkaraan sa mangilan-ngilan nilang kliyente. Isa man ay walang nakatingin sa kanya, na hindi katakataka. Ang naturang mga kliyente ay dire-diretso sa hagdanan, patungo sa 2 at 3 palapag ng Great Pacific Building. Sakop din ng bangko ang mga iyon. Sa 2nd floor ay naroroon ang counter at window nila para sa foreign currency at time deposits. Gayon din ang tanggapan ng junior executives. Sa 3rd floor naman, nag-oopisina sina Miss Althea Quevedo at iba pang matataas na opisyal katulad ni George. Nang matiyak ni Santa na walang nag-oobserba sa direksyon niya, sa kanya dinampot ang bud vase. Inilapit niya iyon sa kanya. Hinawakan ng isa pang kamay ang tangkay ng bulaklak. Sa kanya sinamuyo ang rosebud. Iyon ang gusto niyang rose, yung hindi pa nakabuka. Parang mas misteryoso ang ubod pa lamang. Hindi mo alam kung gaanong karigtan ang ikinukubli sa nakaikom panyong mga talulot.
Papikit na ngumiti si Santa habang marahang sinasamyo ang bulaklak. Sa loob-loob niya, sino naman kaya ang nabiktima ng kanyang ganda? Biro lamang ang sumaloob niyang iyon. Hindi kasi siya banidosa at ayaw niyang seryosohin ang anilay taglay niyang ganda at natatanging panghalina. Pero aminado siyang ligawin siya. Isang bagay na kahit ayaw niya ay napapakinabangan naman sa isang paraan ng kanyang nanay. Noon siya nagmulat at kasabay ng paglalayo sa kanyang ilong ng rosebud, ay napamulagat siya. Sa kanya kasing pagdilat, nakasalubong niya ng tingin sa pagitan ng salaming dingding ang isang lalaking nasa labas ng bangko. Naglalakad iyon sa pasilyo ng gusali, buhat sa direksyon ng parking lot. Saglit ding nakipagtinginan ang dalaga sa lalaki. Ewan ni Santa kung bakit. Dahil kaya naakit siya sa kisig niyon? O baka ibig lang niya iyong hamunin kung sino sa kanila ang tatagal sa pakikipagtitigan. Si Santa ang sumuko. Tumunog kasi ang telepono sa dulong bahagi ng counter. Nilinga niya iyon. At nalagot ang magkaugnay nilang mga mata ng lalaki. Pinagulong ng dalaga ang inuupoang swivel chair, palapit at paharap sa dulo ng counter. Saka pa lamang niya napuna ang manipis na kahong naka-gift wrap sa tabi ng telepono. Pangalan niya ang nakasulat sa munting card sa harap ng kahon, na agad niyang nahula ang tsokolate ang laman. Dinampot niya ang telepono, ngunit bago mga lahati ang karaniwan niyang pambati sa caller na, "Southeast Asia Bank, may I help you?" Biglang natigilan si Santa. Mataan niya ang nakatitigang lalaki. Pumasok yun sa bangko pero diretso sa susunod na palapag. Tila namatanda si Santa. Sinundan niya ng tingin ang lalaki. At ewan kung naramdaman niyong may nakasunod na mga mata. Luminga ang lalaki sa pwesto ng dalaga bago kumurba pa kanan. Sigurado ni Santa na mula ng pulang-pula ang kanyang mga pisngi. Huling-huli ba naman siyang nakatingin pa rin dito? "Hello, Santa? Hello? Nariyan ka ba? Hello?" Kung hindi sa sunod-sunod na pag-hello ng nasa kabilang linya, hindi pa siguro mahihimasmasan ang dalaga. "Yes, I'm here," sabi ni Santa sa telepono. "I'm sorry, something distracted my attention." "Oh, that's all right. Si George ito," sagot ng nasa kabilang linya. "Oh, hello." Litong tugon ni Santa. Kabisado niya ang boses ni George. At iyong hindi niya iyon agad na nakilala. Talagang nataranta siya. Pero dahil lang sa lalaking iyon? "Nagustuhan mo ba ang rosebud?" sabi ni George sa linya. "Sa iyo to galing? Pati itong bud vase?" Gitlang bulalas ni Santa. "Sana," sabi ni George, "magustuhan mo pati yung chocolate." "I appreciate the thought, George," sabi ni Santa. "Kaya lang, hindi ka na dapat mag-abala." "I know, Santa," ani George. "Pero bilang pasasalamat ko rin sa iyo ang munting bagay na yan." "Pasasalamat saan?" takang tanong ni Santa. Hindi pwedeng sa telepono lang idaan ang paliwanag. "Will you join me for lunch, George?" simula ni Santa. Pero agad yung pinutol ni George. "Please, Santa, I really need to speak to you. At pangako, pagkatapos nito, hindi na kita kukulitin."
Bantulot na pumayag si Santa. Pagbaba niya sa telepono, wala na agad kay George ang isip ng dalaga. Kapag karakay, tumingin siya sa direksyon ng hagdanan. Baka sakali, pababa na uli yung gwapo. Ngunit wala pa iyon. Guguguli ni Santa ang buong umaga hanggang sa dumating ang kanyang lunch break sa pag-aabang sa unang-unang lalaking nagpataranta ng gayon na lamang sa kanya. Ano ang tinutukoy ni George kay Santa na ibig nitong ipagpasalamat sa kanya? At sino ang makisig na lalaking nakatitigan ng dalaga? Ang unang lalaki na nagpakaba at nagpataranta ng gayon na lang sa puso ng pihikang si Santa. Magkrukrus ang kanilang landas doon din sa bangko sa susunod na kabanata. Abangan!